at magiging matalino ang Administrasyong Aquino sa pagsugpo ng korupsyon sa ating bansa. Mukhang napabilib nga ni incoming President Benigno Noynoy Aquino III ang Estados Unidos sa patuloy na panawagan nito kontra korupsyon. Kaya nagpupulong na raw ngayon ang Millennium Challenge Corporation sa pangunguna ni US State Secretary Hillary Clinton para balangkasin ang pagre-release nito ng $434 million poverty fighting grant na gagamitin naman sa iba't ibang mga proyekto at programa ng bansa. 5 milyong Pilipinong inaasahang direkta na magbebenepisyo sa grant na tututok naman sa pagpapataas ng antas ng kabuhayan ng mga mahihirap. Kabilang pa sa mga proyektong kanilang nais na magawa ay ang 220-kilometer road building and rehabilitation project sa Eastern Visayas at computerization ng Bureau of Internal Revenue. Biguraw kasi ang Administrasyong Arroyo na tuluyang puksain ang problema ng korupsyon sa bansa sa kanyang administrasyon. Kaya sa Administrasyong Aquino na lang daw nila ito ilalaan. At narito po tayo ngayon sa labas ng tahanan ni US Ambassador Harry Thomas at nakausap nga natin dito ang kanyang press attaché na si Rebecca Thompson at narito ang ating maikling panayam sa kanya. We did express a desire for the incoming administration to commit itself to the compact and to the ideal of anti-corruption, something that the President-elect has said many times is in fact one of his top priorities. Nakatapos nga lang, Cheryl, ng masayang kantahan at jamming dito sa Ambassador's Residence, no, sa Forbes Park, Makati, kung saan umawit dito ang New York-based Mark Sherman Tim Horner Quartet at kasama nilang kumanta, tumugtog ang mga Pinoy performers na sina Jose Marichan, sina Ronnie Ricketts, sila Jed Madela, RJ Jacinto, Richard Merca at ang mag-asawang Cesar Montano at Sunshine Cruz. At ayon nga kay US Ambassador Harry Thomas ay natutuwa sila na marinig na umaawit ang ating mga Pinoy performers. Kaya sila nakipag-jamming ngayong gabi nito. Cheryl? Maraming salamat, Benji Durango, nag-uulat live mula sa Makati.